Si Maria ay 18 taong gulang, simple lamang ang pananamit, ngunit matatag at may busilak na puso. Lumaki siya sa maliit na baryo sa probinsya, kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na si Lito. Kahit mahirap, puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Ngunit ang isang maling desisyon, isang pagmamahal na hindi pa handa, ay nagbunga ng kanyang maagang pagbubuntis. Dahil dito, tinaboy siya sa kanilang bahay ng kanyang sariling pamilya, walang ibang kasama, walang makakalinga. Sa kabila ng lungkot at panghihiya, hindi nawala ng tapang si Maria. Hawak-hawak niya ang maliit na duffel bag na naglalaman lamang ng kaunting damit at mga pangangailangan, habang papalayo sa kanilang baryo, naglalakad sa patak ng ulan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang ulan ay tila pumapalo sa kanyang mukha, ngunit mas masakit pa ang sakit sa puso. Si Antonio, isang bilyonaryong negosyante, ay kilala sa kanyang kaharian ng negosyo at sa kanyang matapang ngunit mahinahong personalidad. Ngunit sa likod ng kanyang karangyaan, may puso siyang handang sumagip sa mga taong talagang nangangailangan. Sa gabing iyon, habang bumabagsak ang ulan sa kalye, nagmamaneho siya pauwi mula sa kanyang opisina sa lungsod. Hindi inaasahan ni Antonio ang makakakita ng isang batang babae na halos malunod sa kanyang luha at ulan. Si Maria, halos hindi na makagalaw, ay napaupo sa gilid ng kalsada, nanginginig at hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Isang matalim na hangin ang dumampi sa kanya, at sa unang pagkakataon, natakot siya na baka hindi siya makabangon. "Hoy! Are you okay?" sigaw ni Antonio, humihinto ang kanyang mamahaling kotse sa tabi ng bata. Napalingon si Maria, basang-basa, at nagulat sa biglaang presensya ng lalaki. "Please huwag po akong pagalitan," wika niya, nanginginig. "Hindi kita pagalitan. Lumapit ka dito," mahinahong sabi ni Antonio, habang iniabot ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo. Bago magpatuloy, isang paalala sa ating mga manonood. Kung gusto ninyong masundan ang buong kwento ni Maria at Antonio, huwag kalimutang like, share, at subscribe sa channel. Dito natin masusubaybayan ang bawat damdamin, bawat pagsubok, at bawat tagumpay ng kwentong ito. Si Maria ay unti-unting tumayo, nanginginig pa rin, ngunit ramdam niya ang kabaitan ni Antonio. Dahan-dahan siyang inilagay sa kotse ni Antonio, pinatuyo ang buhok niya gamit ang mamahaling blanket na ibinigay ng bilyonaryo. Sa bawat salita at tingin ni Antonio, parang may pangakong hindi siya iiwan. "Anong pangalan mo?" tanong ni Antonio habang nagmamaneho, palihim na nagmamasid sa bata. "Maria." "Maria Santos," mahina niyang sagot, hindi na makatingin sa kanya. "Mabuti, Maria. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan," sagot ni Antonio, may bahagyang ngiti, ngunit seryoso ang mata. Sa bawat kilometro na kanilang nilalampasan, naramdaman ni Maria ang kakaibang pakiramdam, hindi ito takot, kundi kaligtasan. Ngunit alam niya rin, may mga pagsubok pa siyang hiharapin. Hindi lang ang pagbubuntis, kundi ang lipunan, ang pamilya, at ang kanyang sariling puso. Pagdating sa mansyon ni Antonio, inabutan siya ng mainit na tuwalya, malinis na damit, at maayos na silid na may kumot at unan. Para sa isang batang itinaboy, tila paraiso ang lugar. Ngunit sa loob ng puso ni Maria, ramdam pa rin ang takot, takot sa hinaharap, takot sa kung ano ang dapat niyang gawin. "Matulog ka muna. Bukas ay usap tayo ng maayos," wika ni Antonio bago lumabas ng silid. Si Maria ay humiga, pinikit ang mata, at muling bumuhos ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong ginhawa. Hindi siya nag-iisa. Matapos ang magdamag na pahinga, nagising si Maria sa isang silid na puno ng liwanag mula sa malaking bintana. Tahimik ang mansyon, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga tanong sa kanyang puso. Paano siya haharap sa kanyang pamilya? Ano ang mangyayari sa kanyang anak? At higit sa lahat, sino siya sa mundong puno ng yaman at kapangyarihan ni Antonio? Paglabas niya sa silid, sinalubong siya ni Antonio sa dining area, may inihandang simpleng agahan. Hindi marangya, ngunit ramdam ang pag-aalaga sa bawat detalye. "Magandang umaga, Maria. Kumain ka muna bago tayo mag-usap," wika niya, mahinahon ngunit mailalim sa tinig. Tahimik siyang umupo, hindi agad makatingin. Sa bawat kilos ni Antonio, ramdam niya ang respeto at kabutihan, mga bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit may takot pa rin sa dibdib niya. "Maria, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo," simula ni Antonio, dahan-dahan ngunit diretso sa punto.
Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero pwede kitang tulungan sa ngayon at sa hinaharap. Gusto kong malaman mo hindi ka nag-iisa. Napatingin si Maria sa kanya, mga mata niyang puno ng luha. Pero paano po ang aking pamilya? Paano po ang anak ko? Wika niya, nanginginig. Huwag kang mag-alala, sagot ni Antonio. Unang hakbang ay protektahan ka. Ikalawa, tutulungan kitang ayusin ang lahat ng maayos, para sa iyo at sa iyong anak. Doon nagsimula ang unti-unting pagtitiwala ni Maria. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang makisalamuha sa mga kasambahay, pahalagahan ang bawat simpleng bagay sa mansyon, at unti-unting buksan ang puso sa tao sa kanyang tabi. Ngunit hindi lahat ay naging madali. May mga oras na bumabalik ang alaala ng pagtanggi at panghihiya, mga paratang, sulyap ng paghatol ng lipunan, at ang takot sa kinabukasan ng kanyang anak. At sa bawat gabing umiiyak siya sa kanyang silid, naroroon si Antonio, tahimik na nakikinig, nagbibigay ng lakas at proteksyon, ngunit hindi pinipilit ang loob niya. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, humarap si Antonio kay Maria. Maria, gusto kong malaman mo na hindi ito tungkol sa yaman ko o sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa iyo at sa bata mo. Kung paano natin haharapin ang mundo ng magkasama, ng may tapang at dignidad. Napangiti si Maria, bahagya, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Salamat po, Antonio. Hindi ko po alam kung paano ko ito gagawin ng mag-isa. Hindi mo rin kailanman kailangan, sagot ni Antonio. Dahil simula ngayon, magkasama tayo. Ang ulan sa labas ay tumitigil, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria ang isang panibagong simula, isang lugar na may pag-asa, proteksyon, at kaunting kapayapaan sa gitna ng unos. Ngunit alam niya, may mas malalaking pagsubok pa silang haharapin, pagsubok sa lipunan, sa pamilya, at sa kanyang sariling puso bilang isang ina. Kinabukasan, habang tahimik na sumisikat ang araw sa mansyon, naramdaman ni Maria na kailangan na niyang humarap sa isa pang realidad, ang mundo sa labas. Ang kanyang pagbubuntis at pagtanggi ng pamilya ay hindi mawawala sa balita ng baryo, at alam niyang darating ang mga taong maghuhusga, magtatanong, o baka magbanta sa kanya. Lumabas siya sa silid, nakita si Antonio na nakatayo sa veranda, tinitingnan ang mga bulaklak. Handa ka na ba, Maria? Tanong niya, mahinahon. Huminga siya ng malalim. Hindi po ganap pero kailangan ko po. Dumating ang unang hamon nang makarating ang mensahe mula sa kanyang pamilya, isang sulat na puno ng galit at panghihimok na bumalik sa kanila at sumunod sa kanilang alituntunin. Pinipilit siyang sumuko, bagamat alam nilang wala ng puwang sa buhay nila para sa kanya at sa kanyang anak. Hindi ko po alam kung paano po sasagutin, wika ni Maria, hawak ang sulat, nanginginig ang kamay. Hindi mo kailangan sagutin sa galit, sagot ni Antonio. Sagot mo lang ang tama para sa iyo at sa bata mo. Sa ibang tao, ang kanilang paghatol ay hindi mo kontrolado. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Maria na may taong tunay na naniniwala sa kanya. Hindi sa yaman o posisyon, kundi sa puso at kakayahan niyang harapin ang buhay. Hindi naglaon, dumating ang isa pang pagsubok. Ang mga kapitbahay at kaibigan mula sa baryo ay nakarating sa mansyon. May ilan na handang tumulong, may ilan na nagtanong ng matatalim na tanong, at may ilan na tila pinupuna ang lahat ng kanyang ginawa. Si Maria, bagamat kinakabahan, ay nagpasya na harapin ang mga ito ng may tapang. Alam ko po na maraming nagagalit sa akin, wika niya, matatag ngunit mahinahon, ngunit hindi ko po kinuha ang mali. Ginawa ko lang po ang tama para sa aking anak. Tahimik ang paligid. Nakatingin sa kanya ang mga kapitbahay, tila sinusuri ang kanyang katapatan at tapang. Ang ilan ay napangiti, may nakaramdam ng simpatya. Ang iba naman ay nagbulong sa isa't isa, ngunit hindi na mahalaga. Si Antonio, na nakatayo sa tabi niya, bahagyang yumuko at hinawakan ang kanyang balikat. Tama ka, Maria. Huwag mong hayaang sirain ng opinyon ng iba ang iyong lakas at desisyon. Habang lumilipas ang araw, unti-unting nakilala ang tapang ni Maria. Hindi siya naiinis sa galit ng iba, bagamat ramdam niya ang bigat nito. Sa halip, pinili niyang gamitin ang lakas ng loob para ipakita ang tama, at sa bawat hakbang, unti-unti rin siyang nagkakaroon ng respeto at tiwala mula sa mga tao sa paligid. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang takot na baka hindi sapat ang suporta ni Antonio, baka hindi sapat ang kanyang tapang, at baka may paparating pang mas malaking unos. Isang gabi, habang nakaupo sa veranda,
tanaw ni Maria ang ulan na bumabalik mula sa kalangitan. Ipinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Ramdam niya ang lamig ng hangin, ngunit ramdam rin niya ang init ng pag-asa. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Antonio, parang nagbabantay sa bawat pangarap at pangamba niya. Maria, wika ni Antonio, mahina ngunit may lakas, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang lahat ng unos ay haharapin natin ng magkasama. Napangiti si Maria, bahagyang nagulat sa sarili, sa kabila ng lahat ng sakit, panghuhusga, at takot, naroon ang lakas na hindi niya alam na taglay niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang panibagong simula, isang buhay kung saan may proteksyon, pag-asa, at taong naniniwala sa kanya. Ngunit alam niya rin, marami pang hamon ang paparating. Hindi lamang sa lipunan at pamilya, kundi sa kanyang sariling puso bilang isang batang ina. At sa bawat patak ng ulan na bumabalik sa kanyang paligid, natutunan niyang ang tunay na tapang ay hindi ang hindi pag-iyak, kundi ang muling pagbangon sa bawat unos na dumating. Kinabukasan, muling bumuhos ang ulan sa paligid ng mansyon. Ngunit sa halip na takot, ramdam ni Maria ang determinasyon. Hindi siya nag-iisa, si Antonio ay tahimik na nakatayo sa tabi niya, handang sumalo sa bawat pagsubok na darating. Dumating ang unang suliranin nang kumalat ang balita sa baryo. May mga nagsasabing ianak ng pasaway, buntis nang wala sa panahon, at marami pang nakapangingilabot na paratang. Natakot si Maria, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng galit at panghusga. Maria, wika ni Antonio, habang hinahawakan ang kamay niya, huwag mong hayaan ang mga salita nila na pabagsakin ka. Ang mahalaga, ikaw at ang bata mo ay ligtas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang lakas. Hindi ito galing sa bilyonaryo o sa kayamanan, kundi sa pag-alam na may taong naniniwala sa kanya at handang ipagtanggol siya. Dumating ang isa pang pagsubok, ang pamilya niya. Ang kanyang ama at ilang kamag-anak ay nagpunta sa mansyon. Dala nila ang galit, pag-aalala, at mga tanong na punong-puno ng panghusga. Maria, bakit hindi ka bumalik sa amin? Ano ang mangyayari sa bata mo? Tanong ng ama niya, halatang maihalong galit at pagkabalisa. Napatingin si Maria sa kanyang ama, sa mga matang dati puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay may takot at galit. Hindi ko po ginawa ito ng sinasadya, wika niya, nanginginig ngunit matatag. Ngunit kailangan ko pong protektahan ang sarili ko at ang anak ko. Hindi po ako nag-iisa. Tahimik ang lahat. Si Antonio ay tahimik ding nakatayo sa tabi niya, parang gabay sa bawat hakbang. Nakita ng pamilya ni Maria ang pagbabago sa kanya, hindi na siya ang batang natatakot sa lahat, kundi isang dalagang may tapang at dignidad. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting natutunan ni Maria kung paano makitungo sa lipunan at sa kanyang pamilya. Hindi niya kailangan ng approval ng lahat, sapat na ang kanyang sariling katotohanan at ang proteksyon ni Antonio. Sa bawat hakbang, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, lumapit si Maria kay Antonio. Salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala po kayo. Ngumiti si Antonio, bahagyang yumuko at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailanman kailangang harapin ito mag-isa. Sa bawat bagyo, sa bawat unos, magkasama tayo. At sa bawat hakbang mo, palaging may tao na naniniwala sa iyo. Habang tumatapos ang araw, nakita nila ang sikat ng araw na pumapawi sa ulan. Ramdam ni Maria ang panibagong simula, isang buhay na puno ng pag-asa, proteksyon at pagmamahal. Ngunit alam niyang marami pang hamon ang paparating. Hindi lamang mula sa lipunan at pamilya, kundi sa sariling puso at sa mundo na minsang tila ayaw niyang saluhin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria ang lakas na hindi galing sa kayamanan ni Antonio o sa mansyon, kundi sa loob niya, isang tapang na handang harapin ang bawat unos. Isang pag-asa na handang magbigay ng bagong simula para sa kanya at sa anak niya. At doon, sa gitna ng liwanag at hangin ng harapan ng mansyon, nagsimula ang kanilang panibagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal, proteksyon, at katotohanang hindi na kailanman matatakasan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni Maria sa mansyon. Hindi na siya basta-basta natatakot sa labas ng kanilang silid. Sa bawat araw, nakikisalamuha siya sa mga kasambahay, nakikinig sa kanilang mga kwento, at natututo kung paano maging responsable para sa kanyang sarili at sa anak na kanyang pinapalaki. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga hamon.
Dumating ang mga sulat mula sa kanyang pamilya, mga paalala ng galit at panghusga, at kahit mga kapitbahay mula sa baryo na tila nagbabantay sa bawat kilos niya. May ilan ding nagtatanong kung paano niya makakaya ang buhay bilang isang batang ina. Maria, wika ni Antonio isang hapon habang naglalakad sila sa hardin, ang turing ng iba ay hindi mo kontrolado. Ang importante, alam mo kung sino ka at kung ano ang tama para sa iyo at sa bata mo. Napangiti si Maria, bahagyang napaluha. Salamat po. Kahit mahirap, pakiramdam ko po ay may dahilan kung bakit po nangyari ito sa akin. Sa bawat hakbang, natutunan niyang harapin ang mundo ng may tapang. Ang ulan at unos sa labas ay hindi na nakakatakot, ito ay paalala ng kanyang lakas at ng suporta ni Antonio. Unti-unti ring natutunan ni Maria kung paano ipagtanggol ang kanyang anak at ang sarili niya, hindi sa galit, kundi sa dignidad at pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo sa veranda, tinitingnan ang buwan at naririnig ang mga patak ng ulan sa bubong, naisip ni Maria ang lahat ng pinagdadaanan niya. Ramdam niya ang bigat, ngunit ramdam din niya ang liwanag sa dulo ng lahat ng unos. Dito niya naintindihan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kayaman o kalakas, kundi sa kung paano ka bumangon sa bawat pagsubok at patuloy na lumaban para sa tama. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Antonio, parang bantay sa bawat pangarap at pangamba niya. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang tungkol sa proteksyon, kundi sa pagtitiwala, respeto, at unti-unting pagmamahal, isang bagay na mas matatag kaysa sa anumang kayamanan. Habang bumabalik sa silid si Maria, alam niya sa sarili na marami pang hamon ang paparating. Ang lipunan, pamilya, at sariling puso ay maghihintay ng kanyang desisyon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya na kaya niya itong harapin, hindi mag-isa, kundi kasama ang isang taong tunay na naniniwala sa kanya. At sa pagtatapos ng gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ulan, natutunan ni Maria ang isang mahalagang aral. Ang bawat unos ay maaaring maging simula ng panibagong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa, lakas, at katotohanan. Kinabukasan, isang liwanag ang sumilip sa mansyon, at ramdam ni Maria na may bagong simula sa bawat patak ng araw. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang mga pagsubok. Dumating ang isa pang hamon ng may mga bisita mula sa baryo, mga dating kakilala, kapitbahay, at ilang miyembro ng kanyang pamilya, nangangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang sitwasyon. Ang ilan ay may halong pagkabahala, ang iba naman ay may halong paghusga at pangungutya. Napansin ni Maria ang tensyon sa paligid, ngunit hindi siya natakot. Sa tabi niya, si Antonio ay nakatayo, tahimik ngunit matatag, parang gabay sa bawat hakbang niya. Maria, huwag mong hayaan ang kanilang opinyon ang magdikta ng iyong buhay. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka at kung ano ang tama para sa iyo at sa bata mo, wika niya, mahinahon. Lumapit si Maria sa kanyang pamilya. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Alam ko po na maraming nagagalit at nagtatanong tungkol sa akin at sa aking anak, wika niya, habang humihinga ng malalim. Ngunit kailangan ko pong protektahan ang sarili ko at ang bata ko. Hindi ko po ginawa ang mali, ginawa ko lang po ang tama. Tahimik ang paligid. Ang ilan ay napangiti, may ilan na bahagyang napahinto, tila sinusuri ang tapang ni Maria. Si Antonio, tahimik ngunit handang ipagtanggol ang dalaga, ay bahagyang yumuko sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Tama ka, Maria. Ang tapang mo ay mas mahalaga kaysa sa galit ng iba. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang nakilala ang katapangan ni Maria. Hindi na siya natatakot sa mga galit o panghuhusga, sa halip, ginagamit niya ang bawat karanasan para maging mas matatag at mas maayos na ina para sa kanyang anak. Isang gabi, habang magkasama sila ni Antonio sa veranda, pinagmamasdan nila ang buwan at naririnig ang patak ng ulan sa bubong. Antonio, wika ni Maria, bahagyang napaluha, salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala po kayo. Ngumiti si Antonio, bahagyang yumuko at hinawakan ang kamay niya. Maria, hindi mo kailanman kailangang harapin ito mag-isa. Sa bawat bagyo, sa bawat unos, magkasama tayo. At sa bawat hakbang mo, palaging may taong naniniwala sa iyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria ang isang panibagong simula, isang buhay na puno ng pag-asa, proteksyon at pagmamahal. Ngunit alam niyang marami pang hamon ang paparating, hindi lamang mula sa lipunan at pamilya, kundi sa kanyang sariling puso bilang isang batang ina.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ulan, natutunan ni Maria ang isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan, sa posisyon, o sa opinyon ng iba, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagsubok at ipaglaban ang tama para sa sarili at sa mga mahal sa buhay. Sa sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang buhay ni Maria sa mansyon. Nakakaramdam siya ng kaunting kapanatagan sa bawat araw, pero alam niyang hindi ito katapusan ng kanyang mga pagsubok. Ang kanyang anak ay lumalaki at sa bawat ngiti ng sanggol, mas lalo niyang nararamdaman ang pananagutan at pag-asa. Ngunit isang araw, dumating ang bagong balita, may paparating na taong may malasakit sa kanyang pamilya, isang kamag-anak na matagal nang nagtatangkang kontrolin ang buhay niya. Ang balita ay nagdulot ng takot kay Maria, pero sa tabi niya, si Antonio ay nanatiling kalmado at matatag. Maria, anumang dumating, harapin natin ito ng magkasama, sabi ni Antonio habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman iiwan. Sa paglipas ng oras, nakaramdam si Maria ng lakas at determinasyon na hindi niya naramdaman dati. Hindi lang siya isang batang ina, siya ay isang ina na may tapang, may dignidad, at may suporta mula sa isang taong tunay na naniniwala sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, pinagmamasdan ang buwan at ang mga bituin, napansin ni Maria ang katahimikan ng paligid. Antonio, wika niya, sa kabila ng lahat ng unos, naramdaman ko na may bagong simula para sa akin at sa anak ko. Ngumiti si Antonio, tumingin sa kanya, at sinabi, Maria, ang bawat hamon ay hakbang patungo sa bagong simula. At sa bawat hakbang, palagi kang may kasama. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Maria ang isang buhay na puno ng pag-asa at proteksyon. Ang ulan sa labas ay hindi nabanta kundi paalala ng kanyang lakas at katatagan. Unti-unti, natutunan niyang harapin ang lipunan, pamilya, at sariling puso ng may tapang at dignidad. Ang mansyon ay naging simbolo ng kanyang bagong buhay, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahal, suporta, at panibagong simula. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam ni Maria na kaya niyang harapin ang lahat, hindi mag-isa, kundi kasama si Antonio, at ang anak na magbibigay sa kanya ng inspirasyon sa bawat araw. Sa mga sumunod na araw, unti-unti ring nakilala ni Maria ang mundo ng mansyon, ang mga kasambahay, ang mga tauhan sa opisina ni Antonio, at ang pang-araw-araw na gulo at hamon ng karangyaan. Sa una, natatakot siyang makisalamuha, takot siyang baka may magbulong, magusga, o magturo ng kamalian sa kanya. Ngunit bawat araw na lumilipas, natutunan niyang makinig, makipag-ugnayan at maging matatag. Isang hapon, habang naglilinis siya ng hardin, lumapit si Antonio. Maria, gusto kong malaman mo, wika niya, may bahagyang ngiti, na kahit sa pinakamadilim na araw, may pag-asa. At ang iyong tapang ay hindi nasusukat sa iyong edad, kundi sa kung paano mo pinipili ang tama. Napaluha si Maria, bahagyang napangiti. Hindi ko po alam kung paano ko magagawa kung wala po kayo. Hindi mo kailanman kailangang mag-isa, sagot ni Antonio. Sa bawat hamon, sa bawat takot, narito ako. At ang anak mo, siya rin ay makakaramdam ng suporta at pagmamahal. Hindi naglaon, dumating ang isa pang hamon, ang isang kamag-anak na matagal nang nagtangkang kontrolin ang buhay ni Maria. Dumating siya sa mansyon, dala ang galit, panghusga, at mga katanungan. Ngunit sa halip na matakot, si Maria ay tumayo, matatag at may dignidad. Alam ko po na marami ang nagtatanong at nagagalit sa akin. Simula ni Maria, nanginginig ang tinig ngunit matatag ang puso, ngunit ginagawa ko ang tama para sa aking anak at para sa sarili ko. Hindi ko po sinasadya ang nakaraan, ngunit ngayon ay pinipili ko ang tamang daan. Tahimik ang paligid. Ramdam ng lahat ang tapang at determinasyon niya. Si Antonio, nakatayo sa tabi niya, ay tahimik na nakamasid, handang ipagtanggol siya kung kinakailangan. Ang pamilya at kapitbahay ay nagulat, hindi nila inaasahan ang ganitong lakas mula sa isang batang babae na tinaboy lamang ilang linggo ang nakaraan. Sa gabi, habang magkasama sila sa veranda, pinagmamasdan ang ulan sa bubong, napansin ni Maria na hindi ito nakakatakot kundi nagbibigay ng katahimikan at pag-asa. Antonio, salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat kung wala po kayo, wika niya, maihalong luha at ngiti. Maria, hindi mo kailanman kailangang harapin ang lahat mag-isa. Sa bawat bagyo, sa bawat unos, magkasama tayo. At sa bawat hakbang mo, palaging may taong naniniwala sa'yo, sagot ni Antonio, mahina ngunit matatag.
Dito, sa ilalim ng liwanag ng buwan at patak ng ulan, naramdaman ni Maria ang bagong simula. Hindi na siya simpleng dalaga na itinaboy ng pamilya, siya ay isang ina na may tapang, may dignidad, at may taong tunay na naniniwala sa kanya. Ang mansyon ay hindi lamang simbolo ng yaman, kundi simbolo ng proteksyon, pag-asa, at panibagong buhay. Unti-unti, natutunan ni Maria na harapin ang lipunan, pamilya, at sariling puso ng may tapang at dignidad. At sa bawat patak ng ulan, sa bawat silahis ng buwan, ramdam niya ang lakas na hindi lamang galing kay Antonio, kundi sa loob niya, isang lakas na magdadala sa kanya at sa anak niya sa panibagong simula na puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuo si Maria ng kanyang bagong buhay sa mansyon. Natutunan niyang maging matatag, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang anak na lumalaki araw-araw. Sa bawat paggising, ramdam niya ang responsibilidad, ngunit ramdam din niya ang suporta ni Antonio, tahimik ngunit laging nariyan sa bawat hakbang niya. Isang hapon, habang naglilinis siya sa hardin, lumapit si Antonio. Maria, nakikita ko ang lakas mo. Kahit gaano kahirap, hindi ka sumusuko. Iyan ang tunay na tapang, wika niya, may bahagyang iti sa labi. Napaluha si Maria, ngunit bahagyang napangiti. Salamat po. Ang hirap po ng lahat, pero sa inyo po, natutunan kong hindi lahat ay imposible. Ngunit hindi pa rin natatapos ang mga hamon. Dumating ang isang kamag-anak na may matinding galit sa kanya, nagtangkang ipilit ang kanilang kagustuhan at kontrolin ang buhay ni Maria. Ngunit sa halip na matakot, tumayo siya ng buong tapang. Alam ko po na may galit at panghusga sa akin, wika ni Maria, matatag ang tinig, ngunit ginagawa ko lang po ang tama para sa aking anak at sa sarili ko. Hindi ko po kinuha ang mali, ginawa ko lang po ang dapat. Tahimik ang lahat. Ramdam ng bawat isa ang lakas at determinasyon ni Maria. Si Antonio, tahimik na nakatayo sa tabi niya, handang ipagtanggol siya sa anumang oras. Ang pamilya at mga kapitbahay ay nagulat, hindi nila inaasahan ang ganitong tapang mula sa isang batang babae na ilang linggo lang ang nakalipas ay tinaboy. Sa gabi, habang magkasama sila sa veranda at pinagmamasdan ang ulan, napansin ni Maria ang katahimikan na nagbibigay ng pag-asa. Antonio, salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat kung wala po kayo, wika niya, maihalong luha at ngiti. Maria, hindi mo kailanman kailangang harapin ang lahat mag-isa. Sa bawat bagyo, sa bawat unos, magkasama tayo. At sa bawat hakbang mo, palaging may taong naniniwala sa'yo, sagot ni Antonio, mahina ngunit matatag. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at patak ng ulan, naramdaman ni Maria ang bagong simula. Hindi na siya simpleng dalaga na itinaboy ng pamilya, siya ay isang ina na may tapang, may dignidad, at may taong tunay na naniniwala sa kanya. Ang mansyon ay simbolo hindi lamang ng kayamanan, kundi ng proteksyon, pag-asa, at panibagong buhay. Unti-unti, natutunan ni Maria na harapin ang lipunan, pamilya, at sariling puso ng may tapang at dignidad. At sa bawat patak ng ulan at silahis ng buwan, ramdam niya ang lakas na hindi lamang galing kay Antonio, kundi sa loob niya, isang lakas na magdadala sa kanya at sa anak niya sa panibagong simula, puno ng pag-asa, pagmamahal, at tunay na kalayaan. Sa sumunod na mga linggo, mas lalong naging malinaw kay Maria na ang kanyang buhay ay unti-unting nagbabago. Natutunan niyang humarap sa mundo ng may tapang, hindi lamang bilang isang batang ina, kundi bilang isang babaeng may dignidad at determinasyon. Sa bawat araw, kasama niya si Antonio, tahimik, matatag, at palaging nariyan upang gabayan at suportahan siya sa bawat hakbang. Isang hapon, habang naglilinis siya ng hardin, lumapit si Antonio. Maria, nakikita ko ang lakas mo. Kahit gaano kahirap, hindi ka sumusuko. Ang tapang mo ay inspirasyon hindi lamang sa bata mo, kundi pati sa akin, sabi niya, may bahagyang ngiti sa labi. Napaluha si Maria, ngunit bahagyang napangiti rin. Salamat po. Ang hirap po ng lahat, pero sa inyo po, natutunan kong hindi lahat ay imposible, wika niya, maihalong emosyon. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga pagsubok. Dumating ang isang kamag-anak na may matinding galit sa kanya, nagtangkang kontrolin ang buhay ni Maria at pilitin ang kanyang mga desisyon. Ngunit sa halip na matakot, tumayo si Maria ng buong tapang. Alam ko po na may galit at panghusga sa akin, wika ni Maria, matatag at malinaw ang tinig, ngunit ginagawa ko lang po ang tama para sa aking anak at para sa sarili ko. Hindi ko po kinuha ang mali, ginawa ko po ang dapat.
Tahimik ang paligid. Ramdam ng bawat isa ang tapang at determinasyon ni Maria. Si Antonio, nakatayo sa tabi niya, ay tahimik ngunit handang ipagtanggol siya sa anumang oras. Ang pamilya at mga kapitbahay ay nagulat, hindi nila inaasahan ang ganitong tapang mula sa isang batang babae na ilang linggo lamang ang nakalipas ay tinaboy at hinama. Sa gabi, habang magkasama sila sa veranda at pinagmamasdan ang ulan na bumabalik mula sa kalangitan, napansin ni Maria ang katahimikan na nagdudulot ng pag-asa. Antonio, salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat kung wala po kayo, wika niya, maihalong luha at ngiti. Maria, hindi mo kailanman kailangang harapin ang lahat mag-isa. Sa bawat bagyo, sa bawat unos, magkasama tayo. At sa bawat hakbang mo, palaging may taong naniniwala sa'yo, sagot ni Antonio, mahinahon ngunit puno ng lakas. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at patak ng ulan, naramdaman ni Maria ang bagong simula. Hindi na siya simpleng dalaga na itinaboy ng pamilya, siya ay isang ina na may tapang, may dignidad, at may taong tunay na naniniwala sa kanya. Ang mansyon ay simbolo hindi lamang ng kayamanan, kundi ng proteksyon, pag-asa, at panibagong buhay. Unti-unti, natutunan ni Maria na harapin ang lipunan, pamilya, at sariling puso ng may tapang at dignidad. Sa bawat patak ng ulan at liwanag ng buwan, ramdam niya ang lakas na hindi lamang galing kay Antonio, kundi mula sa loob niya, isang lakas na magdadala sa kanya at sa anak niya sa panibagong simula, puno ng pag-asa, pagmamahal, at tunay na kalayaan. Matapos ang lahat ng unos, luha, at panghusga ng lipunan, natutunan ni Maria ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung sino ka sa mata ng iba, kundi sa kung paano mo pinipili ang tama para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Sa huling gabi ng ulan at liwanag ng buwan, nakatayo si Maria sa veranda ng mansyon, hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak, habang si Antonio ay tahimik na nakatayo sa tabi nila. Ramdam niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahangad, isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at proteksyon. Antonio, wika niya, malumanay at puno ng damdamin, salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko magagawa kung wala po kayo. Ngumiti si Antonio at hinawakan ang kamay ni Maria. Maria, hindi mo kailanman kailangang harapin ang mundo mag-isa. Sa bawat bagyo, sa bawat unos, magkasama tayo. At sa bawat hakbang mo, palaging may taong naniniwala sa iyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam ni Maria ang panibagong simula. Hindi na siya ang batang babae na tinaboy at hinamak, siya ay isang ina na may tapang, may dignidad, at may pagmamahal sa puso. Ang kanyang anak ay simbolo ng pag-asa, at ang mansyon, simbolo ng proteksyon at panibagong buhay. Habang humihinga ng malalim at pinagmamasdan ang kalangitan, naisip niya, kahit gaano man kasakit at kahirap ang mga nakaraan, may lakas sa loob niya na hindi matitinag. Sa tulong ni Antonio, sa kanyang sariling tapang, at sa pagmamahal para sa anak niya, handa na siyang harapin ang lahat ng darating, hindi mag-isa, kundi may katotohanan, pag-asa, at pagmamahal na tatagal habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Maria, isang kwento ng lakas, pag-asa, at panibagong simula na magpapakita na sa kabila ng unos, may liwanag na naghihintay sa bawat taong handang bumangon at lumaban para sa tama.